May bagong rules na naman ang pinapauso ang mga Pinoy sa basketball matapos simulan ng PBA ang kauna-unahang 4-point line sa buong mundo. Samot-saring reaksyon na natanggap ng liga magmula sa mga Pinoy hanggang sa mga ibang lahi. Yung iba nagustuhan ng bagong rule na to dahil makapagbibigay pa daw ito ng mas exciting na laro para sa mga manonood. Pero syempre marami din ang hindi sang-ayon sa 4-point shot na yan ng PBA. Kaya binababoy ng PBA ang basketball. Lahat ginagawa ng PBA para lang maibalik ang amor ng mga fans at kung ano-ano pa. Pero after din naman ng ilang buwan, wala rin naman nagawa ang mga fans na may ayaw nito. Kung hindi tanggapin na lang at maging normal na para sa kanila ang bagong rule na to. At heto, wag ka ha. Dahil may nakita na naman ng mga fans na bagong rule sa isang liga dito sa ating bansa. Yan ay ang NBL Pilipinas. Kamsur versus Taguig last 1 minute ng second quarter at parehong penalty situation ng dalawang team. Nang pumas break ang Kamsur at na-foul naman ni Jillian ng Taguig si Sablaon. Maya-maya may in-announce ang committee na hindi naman malinaw sa video. Pero ayon sa commentator ng livestream, tin-raid ng Kamsur ang dapat na dalawang free throw nila para sa isang 3-point shot attempt. Walang bantayan ha, at matagumpay naman itong naipasok ni Sablaon. Ayon din sa commentator noong opening ng 2025 season, may 4 na free throw attempt na nangyari kaya lang isa lang dito ang pumasok. Kaya nag-research tayo patungkol sa bagong rule na to ng NBL Pilipinas. Pero mukhang hindi ito ang unang beses mga brody na nangyari ang ganitong rule ha. Ayon sa Google, ginawa na pala ang ganitong rule sa dating liga sa Pilipinas na NBA taong 1999 kung saan pwede mong i-trade ang 2 free throws sa isang 3-point shot. Yun lang, pwede mo lang itong gawin sa last 2 minutes ng 4th quarter. Ang rason, para daw maiwasan ng mga late game foul at mas mapabilis ang pagtapos ng laro. Yun lang, mukhang naiibang rule ng NBL sa NBA dahil second quarter nangyari ang free 3-point. Hindi rin natin sigurado kung sino lang ba ang may karapatan mag-request ng trade na yan, kung ang coaches lang ba o pati na rin ang mga players. Pwede rin kaya sa hindi penalty situation o hindi. Talagang kakaiba itong ginawa ng NBL Pilipinas, ano? Hindi rin nagpauli sa 4-point line ng PBA. Pero speaking PBA mga brody, ayon sa isang artikulo ng Tiebreaker Times, binalak rin pala ng PBA na gawin ng free 3-points sa liga. Last year kasabay ng 4-point line, nagkaroon din pala ng proposal na pwedeng i-trade ang 2 free throws sa isang 3-point attempt sa loob lamang ng penalty situation. Yun lang, wala nang naging update sa proposal na to at tanging 4-point line na lamang ang natuloy sa liga. Para sa akin mga brody, interesting din naman yung ganitong mga bagong rule, ano? Hindi ako against sa mga ganitong rule as long na hindi nakakahina sa mga players natin. Talagang mababago din kasi ang game plan ng bawat team sa mga ganitong klaseng rule. Mas may chance makahabol yung mga tambakan na laro. Pero syempre, posible din naman mas lalo pa makatambak ang ganitong rule, lalo na kung 3-point shooter ang mafa-foul mo. Kayo mga brody, ano masasabi nyo sa bagong rule na to ng NBL? At dapat na rin kayang gayahin ng PBA ito para talagang pinakakaibang liga na sila sa buong mundo. Pero mas maganda sana kung ilabas ng NBL Pilipinas kung paano gumagana ang free 3-point, di ba? Yung mas malinaw na paliwanag.